Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayong pong ika-31 ng Hulyo, ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika si San Ignacio de Loyola, isang pari at isang sundalo. Sa kanyang pagiging sundalo, siya'y naging sugatan sa isang digmaan at sa kanyang pagkakahimlay habang siya'y nagpapagaling, nabuklat niya ang isang libro tungkol sa talambuhay ng mga santo. At sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga ito, doon niya natuklasan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya't hiniling na siya'y mapabinyagan sa Simbahang Katolika. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at pagtulad sa kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng 2 taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tungtungan nito. Itinayo ang mga bastidor. Isinuot sa mga argolya ang mga trabisanyo at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng luna ang ibabaw nito at inatipan, tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan, ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap
at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap na kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi naman, ang haliging apoy. Ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin, at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, sila'y dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ng mga isda. Tinipon nila sa mga sisidla ng mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito?
Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinhagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, gayon din po sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng 95.9 Radyo Totoo. Sa inyo pong lahat, mga minamahal naming Pilgrims of Hope, magandang umaga po sa inyong lahat. Tanong, kung darating si Jesus ngayon, ano kaya ang sasabihin niya sa inyo? Kung makakaharap natin si Jesus sa puntong ito, ano kaya ang kanyang sasabihin? Maaring hindi naman natin pwedeng ilagay ang mga nais natin sa bibig ng Diyos. We cannot put words into the mouth of Jesus. Hindi natin kontrolado yun. But then again, sa ating pagtatansya bilang tao, sa isinabuhay natin itong mga nakaraang taon o buwan, paano tayo kumilos? Have we been naughty or nice? Tayo ba'y naging mabuting tao o yung kabaliktaran? Ano kaya ang sasabihin ni Jesus kapag siya'y nakaharap ko? Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita para sa araw na ito ay nagbibigay sa atin ng babala at paalala. Maaaring may pangako ang Diyos na tayong lahat ay makararating sa kanyang piling sa langit. But then it is also a reality that there will be a separation of the good from the bad. Gaya ng isinasaad sa mabuting balita para sa araw na ito, mayroong isang lambat na nakahuli ng sangkaterbang isda, lahat ng klase ng isda. And it presents the universality of the church na lahat ay kasali, lahat ay binibigyang pansin, lahat ay may puwang para sa simbahan. Pero kaugnay ng realidad na ito, naroroon din ang paghihiwalay ng mga isda, yung mga kapaki-pakinabang at yung mga walang kwentang isda na napakinggan natin sa mabuting balita. Sa ating buhay bilang tao, gayon din. There will be a separation of the good and the bad. Sa bandang dulo ng ating buhay, mayroong paghusga mula sa Diyos. Kaya nga, sa tuwi-tuwi na tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, sa tuwi-tuwi na tayo ay lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, tayo ay pinapaalalahanan ng mga dakilang bagay na dapat nating isabuhay habang tayo ay naglalakbay pa sa mundo. This is only temporary. Lahat ito'y mawawala. Lahat ito'y matatapos. At pagkatapos ng ating buhay dito sa lupa, there will be an evaluation. May paghusga. Paano ko isinabuhay? Paano ko ginamit ang mga biyaya ng Diyos? Ito ba'y sa kapakinabangan ng marami? Ito ba'y sa pag-unlad ng ating pananampalataya? O ito ba'y para lamang sa aking sariling interes? Mga minamahal kong kapatid, muli tayong pinapaalalahanan, patuloy tayong sumunod sa mga plano ng Diyos. Patuloy niya rin tayong inaanyayahan. Patuloy niya tayong iniimbitahan sa kanyang piging, sa kanyang piling. Nasa sa atin kung tayo ay tutugon. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, inaanyayahan tayong pumasok sa lambat ng ating Panginoong Hesus. Manatili tayo sa kanyang piling. Nawa, tayo rin, tulad ng mga isda sa mabuting balita, tayo rin ay maging mabuti. Tayo rin ay maging kapaki-pakinabang upang tayo rin ay makarating sa kalwalatian ng langit. Uli nating itanong sa ating mga sarili,
Kung makakaharap ko si Jesus, ano ang sasabihin niya sa akin? Nawa, tayong lahat ay makatuloy sa kanyang kalwalhatian. Magsitayo pong lahat. Bilang bayan ng Diyos, buong taimtim at tiyaga tayong dumalangin sa ating amang mapagmahal. Hilingin nating tayo kanyang kahabagan, kalingain at pagpalain. Ang atin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Para sa Simbahang Katolika at mga hinirang na tagapamuno rito sa pangunguna ng banal na Papa Leon, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang pagsasaalang-alang ng Diyos sa mga taong mabubuti ay madamanawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Para sa mga bansa at mga piniling lider, upang ang kagandahang loob ng Diyos sa sino mang kumakatok at humihingi ng kanyang pagpapala ay matamunawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Para sa mga dukha at may iba't ibang tiisin, upang ang pagkatok na matamo ang mga biyaya ng Diyos ay huwag nawa nilang kapaguran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Amang butihin, paunlakan mo nawa ang aming mga kahilingan. Ipagkaloob mong lagi naming kauhawan na makatagpo ka sa mga sakramento at gawang panalangin sa pamamagitan ni Hesu Kristong Panginoon na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para po sa mga maghahandog ng sobre. Pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng tanang kabanalan. Mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ignacio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Ignacio de Loyola, gayon din ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa'yo na makipagkambing inalintanan mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi umahanap ng Ang isasagapon second collection ay ginagamit sa patuloy ng pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal ang paghahain namin ng pagpupuri at pasasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailan pa man ng iyong kamahalan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangububuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan, pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Ikaapat, ngayong Sabado, 2 ng Agosto ay unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahan magdala ng kandilang may pansalo. Ikalima, ikinagagalak po naming ipaalam sa inyo na may ilang pang bakanting slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 hanggang 17, 2025. Espesyal po ang pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilicas sa Roma at iba pang mga simbahan. Makabibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara. Makapupunta tayo sa San Giovanni Rotondo at Pietrelcina upang dalawin si Padre Pio at posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya, kaalinsabay sa araw-araw natin pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan naman po kayo kay Padre Ian o Crisel sa mga numerong ito: 0998-3070-680 o 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robs at healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain nyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po para po sa pang-umagang panalangin. Tayo po ngayon ay nasa 31 araw ng Hulyo, pagunita kay San Ignacio de Loyola, Pare. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina, sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Halina, sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Dahil lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo'y lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang.
Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina, sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina, sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay sa wail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumampandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo po sa awit. Pagdating ng umaga, ang lagi nating dasal, si Kristo'y dakilain sa gawang nakaatang. Sa paglipas ng gabi, sa pagdating ng araw, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Umawit ng papuri ng may tuwa at galak. Si Kristo'y dakilain ng pusong lumiliyag. Mapapawi ang takot, mundo ay liliwanag. Si Kristo'y dakilain ng bayang iniligtas. Kahit lupa at dagat, maging ang kalangitan. Si Kristo'y dakilain, masayang aawitan. Mula sa kalaliman hanggang kaitaasan, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Gumising ka, tugtugin mo ang lira at alpa, at may galak na hintayin ang darating na umaga. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Iyong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdudulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibig. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, iahayag ito ng Diyos sa aking di aak ikakait. Kasama ko'y mga leon, kapiling ko sa paghimlay. Mapangis na mga hayop na sisila sa sinuman. Parang sibat at palaso, ngipin nilang taglay. Matutulis yaong dila na animoy mga sundang. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugan. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Nadarama ng sarili ay dusat pagkasiphayo. Pagkat hinuhuli ako't nais nila ay masilo. Humukay ng isang bitag upang ako ay mabuslo. Ngunit sila ang nahulog sa bitag na itinayo. Nahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawan ko, gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo, yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansay kita'y pasasalamatan. Panginoon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mo'y walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gumising ka, tugtugin mo ang lira at alpa, at may galak na hintayin ang darating na umaga. Ang bayan ko'y mananagana sa mga kaloob kong biyaya, wika ng Panginoon. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinangalat ko ang mga anak ni Israel.
ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay na isang pastol sa kanyang mga tupa. Sapagkat tinubos ng Panginoon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan. Dahil sa mga pagpapala ng Panginoon, saganang trigo, bagong alak at langis, at maraming bakahan at kawan ng tupa, matutulad sila sa isang halamanang dinidilig, hindi na sila muling magdadalamhati. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ng pinakamainam na pagkain ang mga saserdote. Mananaga na ang buong bayan dahil sa kabutihang aking ipinamalas. Ito ang sabi ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapano nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang bayan ko'y mananagana sa mga kaloob kong biyaya, wika ng Panginoon. Dakila ang Panginoon at dapat siyang papurihan sa lungsod niyang banal. Dakila ang Panginoon, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Bundok sa hilaga nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa nitong siyang sinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman. Sa loob ng muog ng banal na bayan. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay kanyang winawasak, ang naglalakihang barkong naglalayag. Sa banal na lungsod ay aming namasid, ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Diyos na Panginoong makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita ang pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamamahala ay makatarungan. Kayong tagasyon dapat na magalak, at ang buong Huday magdiwang na lahat, dahilan sa Panginoon sa hatol niyang tumpak. Ang buong palibot ng Siyon lakarin, ang lahat ng tore doon ay bilangin, ang nakapaligid na pader pansinin, mga muog nitong iyong siyasatin. Upang sa susunod na lahi isaysay, na ang Diyos ay Diyos natin kailanman, sa buong panahon siya ang patnubay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dakila ang Panginoon at dapat siyang papurihan sa lungsod niyang banal. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Isaías. Ito ang salita ng Panginoon. Ang aking trono ay ang kalangitan, at itong daigdig ang aking tungtungan. Saan ka gagawa? Paano mo gagawin ang aking templo na aking tirahat pahingahang dako? Sa lahat ng bagay ay may likhay ako. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod ay ang kabag-habag at mababang loob. Sa aking salita, siya ay may takot. Paghibik ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Aking gagawin ng iyong kalooban. Panginoon, iyo sanang pakinggan.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Pag-ibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Magsitayo na po lahat. Papuring awit ni Zacarias. Maglingkod tayo sa Panginoon na may banal na pamumuhay at ililigtas na tayo sa ating mga kaaway. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ng landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maglingkod tayo sa Panginoon na may banal na pamumuhay at ililigtas na tayo sa ating mga kaaway. Pinagkalooban tayo ng Panginoong Hesukristo ng isa pang bagong araw. Bilang tugon pasasalamat natin siya ay idalangin. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Inialay mo ang iyong sarili bilang hain para sa aming kasalanan. Tanggapin mo ang aming mga gawain ngayon at mga kahilingan. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Dinulutan mo kami ng kasiyahan sa liwanag nitong bagong araw. Manahanawa sa aming mga puso ang kaliwanagan. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Pagkaloob mo kami ng lakas na maging mahinahon sa mga kapwang aming makakadaupalad ngayon at matularan ka namin, Panginoon. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Imulat sa aming Panginoon ang iyong habag at ang iyong lakas ay aming maging galak. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin at para din po sa intensyon ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama namin makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap
sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Marami pong salamat.